dito sa programa natin, sinabi ni Attorney Conti na mas malamang sa malamang na Pasko at New Year doon ang pa dating rin, Pangulo. sa Yes. Diba? ICC. Oh. So nagkaroon ng reaction dyan, or at least merong along that lines, ay merong pahayag si VP Sara tungkol doon sa mga plano nila para sa Kapaskuhan. Tapos, ituhog na natin doon yung kanyang reaksyon doon sa pag-aapela ng kanilang kampo, doon sa pagbasura or hindi pagpayag ng ICC sa interim release po ng dating Pangulo. Na ito po yung dalawang soundbite na yun. Kahit naman wala pa yung desisyon ng interim release, no, ay napag-usapan na ng family na na merong pagpapalit-palitan ng pagbibisita doon sa kanya sa detention unit. So, meron ng mga relatives on deck at merong scheduling. Hindi kasi sa Christmas and sa New Year sa kanya, hindi. Kasi hindi makapunta lahat ng relatives doon sa Hague. So, ang naka-schedule for Christmas and New Year sa kanya is si Veronica, si Kitty, at si Mira. So yun yun. Oo. Okay. So ito ko sa plano nila for Christmas. Kasi it's a given na talagang doon magpapasko, no? Yes, oo. At tulad nga na sinabi ni Attorney Conti sa ating programa. Pero meron ba tayo nung soundbite tungkol doon sa interim release na hindi nga pinayagan ng ICC? I will reserve kasi merong appeal. Ang lawyers ni President Duterte for the ICC ay meron silang appeal doon sa denial ng interim release at pending yon. So gusto ko lang antayin yung lumabas ang desisyon ng korte. I really want to wait for the decision on the appeal para maisa na lang natin. Sorry, hindi ko alam kasi hindi Pero na-discuss bukod dyan, yung abogado sa akin. interim release. Siyempre, nagsalita rin si VP Sara, ay, papalusutin ba yung mga komento tungkol kay President Bongbong Marcos? Especially now na nakatuon yung administrasyon doon sa laban sa korupsyon. Pero itong si VP Sara, nakukulangan dun sa ginagawa ng administrasyon laban sa korupsyon. Ito po yung sinabi ni VP Sara tungkol kay PBBM. I never said Marcos resign. Ang sinabi ko, ma'am, unang-una, magpa-drug test siya. Yung pagpirma niya ng kaduda-duda na budget. That is a culpable violation of the Constitution. Ang ginagawa nila, naghanap sila ng mga tao na aatakihin nila para nakakalimutan yung tanong sa kapasidad ng Pangulo na maging leader. That is a pointless call, Hindi magre-resign yan. Nakita niyo ba yung tatay? Ilang years yung senior? Tingnan niyo yung DNA niya na ayaw yan umalis ng pwesto. Okay, so DNA. maanghang po.